Ayan, good morning. Good morning everyone. Paumanhin po sa bawat isa po na nandito sa Zoom meeting. Tinatry po natin i-combine po sa ngayon yung Zoom saka face-to-face po in preparation dun sa ating face-to-face na activity. So para po dito sa mga Zoom, standby lang po kayo. At announcement na lang din po meron po kaming ginawang survey sa preparation po ng ating face-to-face itong mga susunod na mga linggo po. Okay? So hopefully masagutan po natin yung survey. Sa survey po, merong dalawang services na nilagay po tayo doon, 7:30 AM hanggang 9, saka 10 hanggang 11:30. So mamimili po tayo kung ano yung sa tingin po natin pwede nating maatinan sa face-to-face. Maaari pong sagutan nyo po kung ano po yung preferable na preference ninyo na time po. So sa ngayon, mix po muna tayo habang check po natin yung face-to-face saka Zoom meeting po. Sa ilang saglit po, itong Zoom meeting po natin, nakatutok din po dito yung FB Live kasi baka may mga dumating po dito sa Zoom na medyo na-limit yung kanilang knowledge na dun sa FB Zoom. So ifo-focus natin dito sa Zoom mamaya yung FB Live din po. So may mga ilan po na nasa search, particular sila Pastor Arnel, para dun sa FB Live, yun nga po, in preparation dun sa ating face-to-face. So sa mga susunod na linggo po, ibibigay po namin yung schedule ng ating face-to-face po para makapagsimula na po tayo dahil nilift na rin po yung quarantine. Well, nasa level 2 quarantine na pwede na po i-allow ang face-to-face sa limited na capacity po. So yun po yung pag-uusapan po natin. Sa ngayon po, yung mga naandito sa FB Live, standby lang po tayo. Dito sa Zoom, standby lang po tayo at may mga ongoing na Zoom na gagawin din dito sa FB Live po. Okay? So, iyon lamang po para sa ating ilang mga announcements. So, reminder lang po, paki-check po yung FB ng church, Facebook ng church, at sagutan po natin yung survey regarding dun sa schedule ng face-to-face po natin. Hahatiin po natin yung ating face-to-face sa dalawang service po para po lahat po tayo ay maka-attend ng service. So i-announce po namin yan within this week yung mga schedule ninyo na face-to-face po. Okay? So yun po, and hopefully sa changes po, sa pagbabago-bago ng ating services, paumanhin po dahil nagta-transition po tayo from Zoom papuntang face-to-face po. So yun lamang po, at sa ilang saglit po magsisimula na po yung ating service ngayon pong umaga. Si Pastor po at ilang mga technical nga po ay nasa church at yung iba po ay nasa FB Live at nasa Zoom po. So standby lang po tayo, and God bless everyone. Purihin po natin ang Panginoon dito sa ating patuloy na online and as we transition dun sa face-to-face po. So purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat at pinagpalang linggo po sa ating lahat, sa mga nandito at lalong-lalo na yung mga nanonood po sa atin ng live. Nawa po ay nasa ligtas po tayong kalagayan ngayon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa awit 95 verses 1 to 6. Awit 95 verses 1 to 6. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. Sabi po dito, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong kublihan. Atin ngang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh
Siya ay dakila, makapangyarihang Diyos, ang dakilang hari, higit pa sa sinuman na dinudiyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay kanya. Maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. Ayan po, tayo po'y manalangin sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, at kami po'y pinagkalooban niyo na naman ng grasya ng buhay, Panginoon. Salamat po sa grasya ng pagmamahal, sa grasya po ng proteksyon na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, lalong-lalo na po sa pandemic na to, Panginoon. At alam po namin sa simula't simula pa, kayo po ang siyang nagpo-protect sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Ama. At sa oras po na to, Panginoon, kami po ay humihingi ng tawad, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa namin pagkakasala, Panginoon. Pagkakamali, Panginoon, sa lahat na nagawa namin na hindi po umabot sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanang ginawa namin, sa mga kasalanang hindi namin alam pero kami po pala ay nagkakasala. At sa mga dapat po namin ginawa na hindi namin ginawa, patawarin niyo po kami, Panginoon. At sa oras na to, Panginoon, ihanda niyo po ang aming mga puso at kaluluwa, Panginoon. Maging ang aming katawan, Panginoon, ang aming isip sa pagsamba sa iyo sa oras na to, Panginoon. Nawa ay puspusin niyo po ng iyong banal na Espiritu ang bawat isa, Panginoon. At maging ang lugar na to, Panginoon, at ang bawat isa na nanonood po sa oras na to, nawa po ay puspusin mo rin po siya ng iyong karunungan, maging ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Maraming salamat, Ama, at nawa po ay sasama-sama namin pagsamba sa iyo, Panginoon, ay mapapurihan po namin kayo. Tanggapin niyo po ang aming alay sa oras na to. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Sige, ready na po tayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoon sa pamamagitan naman ng mga awitin makalangit. Tinatawagan po natin ng ating music ministry. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa mga nasa tahanan nila. At magandang umaga po yung mga nandito ngayon sa ating simbahan. Bawal po ang shake hands, so tango-tango na lang po tayo dun sa mga kasama natin ngayong araw. Hinihiling ko po na lahat ay tumayo. Tayo po ay sama-samang magpuri ngayong umaga, magbigay ng mataas na praise sa ating Panginoon. Hallelujah! Pumalakpak po tayo. Come on, let's go. Tunay po na kamangha-mangha ang ginagawa ng Panginoon para sa atin. Amen po? Amen. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Hallelujah! Katipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo na lubusan. Sabay-sabay, sabay-sabay, nagkagala ng itak ng papuring ito. Sabay-sabay, nagkagala sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-mangha, kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumupos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos.
Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mo lubos. Aming itatanghal, pangalan ko, Jesus. Hallelujah! Kami ay nagkatipon. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapilayon. Umuulan ng pag-asa, Umulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo na lubusan. Sabay-sabay, sabay-sabay, nagagalaw sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay, nagagalaw sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-mangha, kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mo lubos. Aming itatanghal ang ngalan mo, Jesus. Hallelujah! Sabay-sabay, sabay-sabay, nagagalaw sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay, sabay-sabay, nagagalaw sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal malubos. Aming itatanghal ang ngalan mo, Jesus. Kamangha-mangha, kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mo lubos. Aming itatanghal pangalan mo, Jesus. Hallelujah! Amen! Amen. Patuloy po tayong umawit sa presensya ng ating Panginoon. O Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Nagpapasakop, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Itago mo kami, Panginoon, sa lilim ng iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyong ito, Panginoon, na umawit, magpuri, ialay ang aming mga tinig, Panginoon. Patuloy kaming magpupuri, Panginoon. Patuloy kaming magpapasalamat sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Sa kapila ng aming pagkukulang, ganun pa rin ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Higit, sapat, nag-uumapaw, Panginoon. Kami po ay aawit. Yes, Lord. Panginoon, ang ngalan mo ay daling at sandigan ko. Namangino mo sa kitugon.
pangako mo. Salita mo'y panghahawakan, sa'yo lamang matatagpuan. Sa'yo lamang mananatili sa iyong piling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong piling at masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong piling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong piling at masumpungan ka sa dakong lihim. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong piling, masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong piling, masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong piling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong piling, masumpungan ka sa dakong Tunay, Panginoon, ang kabutihan mo, sapat sa bawat isa sa buhay namin, Panginoon. Ang iyong pong kagandahang loob, ang iyong katapatan, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito, Panginoon, kung paano po patuloy na nararanasan ng bawat isa ng mga anak mo ang kabutihan ng iyong puso, ang pagpapala, ang biyaya sa araw-araw. Tumatakbo ito, Panginoon, palapit sa amin. Dahil po sa iyong katapatan, dahil po ikaw ay Diyos na mabuti. Pinupuri ka namin, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo
ang lahat ng papuri, ng pasasalamat. We know, Father God, our words are not enough to thank you and to bless your holy name. Salamat po sa pagpili sa amin, Panginoon. Purihin ka at sambahin ka. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I am held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah, 'cause all my life you have been faithful. All my life, 'cause all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. All my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. All my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful. All my life. 'Cause all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God.
Yes, I'm gonna sing, 'cause I'm gonna sing of the goodness of God. Hallelujah, Lord. We thank you, Father God. We honor you. We lift up your hands, Lord. You are indeed faithful, Panginoon, sa aming mga buhay, Father God. Purihin ka ng mataas na papuri, Panginoon. Maraming pong salamat. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. We worship you, Father God. Amen, amen. Panginoon, sa mga awiting yan. At sa oras po na to, yan, pwede na po tayong maupo. At bigyan naman po natin ng focus, yan, ng oras, yung mahalagang part ng programang ito, yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Kanina, tayo yung pinakikinggan ng Panginoon. Tayo yung kumakanta, tayo nagbibigay. Ngayon naman, yung Panginoon naman ang magsasalita sa atin. Sa pamamagitan po ng ating pinakamamahal na pastor, walang iba kundi ang ating mahal na pastor, Pastor Arnel Garcia. Music ministers sa technical team at sa mga kapatiran po natin na naandyan po sa mga kanila po mga tahanan. Pasensya na po muna mga kapatid na po at tayo po ay nasa transition. Pero kung nakikita po natin sa ating pong screen ay November na po ngayon. At unang Sunday po ng celebration po natin ng blended po ang ating pong pamamaraan ng ating pagsamba. So para po sa kaalaman ng lahat, maliban po sa ilan po na naririto ngayon sa ating pong face-to-face gathering. Meron po tayong FB live streaming at the same time po ay nasa Zoom po tayo ngayon para po sa mga kapatiran po natin na naka-join po sa Zoom. Ang ating pong presider dyan ay ang ating pong chairman, si Brother Raul na po. So kung meron po kayong mga gusto pong pag-usapan mamaya sa ating pong Zoom po, pwede po. At pwede po kayong mag-handle mamaya dyan. So again po, at tayo po ngayon ay first Sunday of November. At ilang Sunday na lang ay Pasko na. Ngayon ano po ang nag-aantay dito po sa atin sa buwan po ng Nobyembre at sa Disyembre po. At yan po yung aantayin ho natin mamaya doon po sa ating announcement. Kaya wag po kayong bibitaw sa mga nasa mga tahanan po wag po kayong bibitaw sa isa pong special na announcement na ibibigay po mamaya namin, dito po sa face-to-face, ako po ang bibigay ng announcement at dyan po sa Zoom, may ibibigay po na announcement dyan si Brother Raul. So ayan mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa alert level 2 na. Kahapon, no Sabado, Friday, Saturday, po, ang mga mall, ang mga bata po, ay para pong mga nakawala. Enjoy po sila po na muli pong lumabas ng kanilang po mga tahanan. At alam ko rin po na ang karamihan din po sa atin, excited na po na muli po tayong magawa yung mga dati po natin ginagawa na uri ng ministry. So again po, salamat sa Panginoon. At tayo po ngayon ay naririto. Tayo po isa daling manalangin. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa panibagong opportunity na ikaw po ay aming sama-samang mapaglingkuran, mapapurihan. Lord, alam po namin, Lord, na ito pong kapamaraanan po namin ngayon ay very challenging para po sa iba. Pero alam po namin, Lord, na iyo po i-bless ito pong platform na aming pong gamit ngayon. Lord, be with us sa aming pong gagawing pag-aaral ng iyong pong salita. Samahan niyo po kami, Panginoon. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming pong mga isipan, ang aming pong mga puso, Panginoon, upang ganap po naming maunawaan ang salita mo na aming pong pag-aaralan. Muli, Lord, salamat po at binabalik po namin ang pinakang mataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. So para po sa mga first time po na nating makakasama dito po sa ating panambahan, tayo po ay nasa serye ng pag-aaral mula sa 10 Commandments, 10 utos, from the book of Exodus chapter 20. At sa umagang ito ay naandito na tayo sa ikawalong
ikawalong part ng ating serye. At last Sunday, pansamantala tayong naputol dahil doon sa ating special na programa. So ngayon po, tuloy-tuloy tayo. At katulad nga po ng ating pong laging sinasabi, ang layunin po ng ating serye ay hindi po para saktan ang ating mga sarili. O kaya po ay hanapin ang mali ng ibang tao. Ano po ang ating layunin? Una po, ay makita po natin ang kadakilaan ng Diyos. Yung pong greatness ni Lord mula po sa pagkakabigay ng 10 utos na ito doon sa mga Israelita. At kung paano natin ito, o paano natin masasalamin ang ating mga sarili mula sa 10 utos na ito. So again, hindi po para tayo saktan, kundi makita po natin ang kadakilaan ng Diyos at makita naman po natin ang ating kahinaan nang sa gayon po ay makagawa po tayo ng mga simpleng practical step para tayo ay makapag-adjust. Ang layunin po natin is toward Christ-likeness. So, yun po. At dahil nga po ito po expression po ng God's love, bilang inyo pong pastor, I have to be a channel of the love of God for you. Yung pong pag-ibig ng Diyos, nais ko pong ako po ay maging kapamaraanan ni Lord para po ito ay padaluyin sa inyo. Bagamat sabi nga po natin, minsan ito po ay nakakasakit, pero para sa akin po, ang discipleship po ay pagtuturo sa inyo na makasunod po sa lahat ng iniuutos ng Panginoong Yesus na kagaya po ng mandatong ibinigay po sa atin pong lahat sa Matthew chapter 28 verse 19. Ito po ay hindi lamang po para kayo ay maturuan, kundi kayo po ay maturoang sumunod sa ating pong Diyos. Again, para mas lalo po nating mahalin ang ating pong Diyos. Hindi po tayo para tumakbong palayo sa Kanya. Kaya nga po sa ating pong pagbabalik sa serye, mula po sa Exodus chapter 20, pag-aaralan po natin ngayon yung pong 8 utos na nagsasabing, huwag kayong magnanakaw. Thou shall not steal. Ano po ba ang pakahulugan ng katagang pagnanakaw? Ay pastor, ang dali naman ng tanong na yan. Pag kinuha mo ang DIO, yun yung pagnanakaw. So, ganyan po, ang simple o payak po na meaning o definition, ito po ay ang pagkuha ng walang permiso ng anong bagay na hindi mo naman pag-aari. Hindi mo ito sariling pag-aari. Stealing comes from the evil heart and it defiles us spiritually. Hindi lamang po physically but also spiritually. Doon po sa Matthew chapter 15 verse 19 to 20, sabi po diyan, for out of the heart comes evil thoughts. At ano po yung mga yon? Murders, adultery, fornication, thefts, o yung pong pagnanakaw, false witness, slander. Ito po yung binabanggit din po, parang sinasummarize po dito po sa Matthew chapter 15, yung pong Exodus chapter 20, yung pong 10 Commandments din po At ayon naman po kay John Calvin, a thief is everyone who in the exercise of his calling performs not what he owes to others, keeps back or makes away with what does not belong to him. So ito po yung sabi po ni John Calvin, madalas kapag napapag-usapan po natin kung ano po ang unang kasalanan ng tao, ano po ang unang yung naiisip? Pag iniisip po natin yung ating pong ninunong si Eva at si Adan, ano po yung unang kasalanan? Iniisip po natin, simple disobedience. Madalas nyo rin po naririnig sa akin yan, Pero kung ating pong patuloy po na pag-aaralan, yung pong pagkakasala ni Eva at ni Adan, hindi lamang po para simple disobedience, kundi meron na rin po pala doong stealing o pagnanakaw. Bakit po? Ipinagbabawal pong kainin yung pong forbidden fruits, Hindi po kanila.
Lahat po ng bagay doon, ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Kainin nila, maliban po doon sa isang bagay na nandun po sa gitna ng halamanan. Pero matigas po ang ulo nila. Ninakaw po nila sa Diyos. So makikita po natin na hindi lamang po para simple disobedience, yung po unang kasalanan ng tao, but also stealing. Magnanakaw, yun po ang kanila pong unang ginawa. And yun na nga, stealing is a sin. And it doesn't matter kung gaano kalaki o gaano kaliit ang kinuha na hindi mo pagmamayari. Ang tawag pa rin dyan ay pagnanakaw. Ito rin ay yung pagsasamantala sa mga resources o pag-aari na meron ng ibang tao na ang layunin ay gamitin para sa pansariling pakinabang. Huwag ka magnanakaw. Para po sa iba, madali lamang naman itong sundin. Basta huwag mo lang kukuhanin ang hindi mo pag-aari para ikaw ay nakakatagun na dito sa kautusan na ito. Very basic po, pag tayo po'y pumunta sa mga department store o sa mga groceries, huwag ka mag-shoplift sa mga grocery o department store so hindi ka nagnanakaw. Sa atin ng mga anak, sa inyo pa lang ng mga anak, huwag na po akong makianak, po. Pagka kayo ay dumukot ng pera sa wallet ng inyong magulang, ang tawag pa rin dyan ay pagnanakaw. Kahit ang kinuha pa rin ay barya lamang. Kaya nga kami po ng aking wife, kami ni Ate Nene, bago namin pakialaman ang wallet ng isa't isa, paalam muna. Kahit nasabi natin na parehas namin pag-aari yun, pero iba pa rin po yung nagpapaalam. Kasi yung pong konsepto pa rin ng pang-uumit ay nararoon kung kukuha tayo ng isang bagay na hindi atin, pero hindi naman tayo nagpapaalam. Kasi pagka ginagawa natin yon, ay pwede kayong bigyan ng alias. Alias para sa lalaki, Mando. At pagka sa babae, Manda. Ano ang ibig sabihin ng Mando? Mandurukot. Ano ang ibig sabihin ng Manda? Mandarambong. Okay, again, ang punto ko lang dito, mga kapatid, pag kinukuha natin ang resources po ng ibang tao, hindi naman atin, kahit sinasabi ho natin na ito ay para sa kapakinabangan ng marami, pero hindi ka pa rin nagpaalam, ito pa rin ay pagnanakaw. So sabi rin ng iba, huwag kang tutulad sa mga kurakot at tiwaling opisyal, huwag tutulad sa mga nag-i-scam. Marami na po ngayon, yung pong mga nang-i-scam, At kapansin-pansin, nito po mga nakalipas po ng mga linggo, dyan po sa bayan, dyan po sa may bandang SNR, saka dyan sa may Save More, nako, ang gaganda ng mga sasakyan, ang gagara ng mga suot ng mga tao, lalapit sa'yo. Pero wag ka, budol-budol. O kaya po yung dugo-dugo gang. So, nagkalat po. At ang tawag din po natin sa mga ganyan ay mga magnanakaw. Stealing pa rin po yon. Kahit nga po hindi ho nila nagawa, yung kanila pong ginagawa, yung kanila pong layunin ng pagkapanloko, makapagnakaw sa ibang tao, sa kanila pong isip sila po ay gumagawa na po ng disenyo para ho tayo nakawan, sila pa rin po ay nagiging magnanakaw. So sa pagnanakaw po, kinukuha din po natin, ay yung po akala natin ay kulang sa mga ibinibigay po sa atin ng Diyos. So ibig po sabihin, kaya po pala ang mga tao ay nagnanakaw, wala po silang pagtitiwala sa Diyos. Kasi ang tingin po nila, kulang po ang provision sa kanila ni Lord. Kaya po nag-i-steal, nagnanakaw. Sinabihan sila ng Diyos na huwag pong magtatago ng mga bagay na galing po sa nakaw, naalala ko po kasi bigla dito yung pong istorya ni Achan. Kilala niyo po si Achan? Doon po sa book of Joshua, chapter 6 and chapter 7, kung di po ako nagkakamali. Si Achan po, yung pong mga Israelites during that time, sila po ay lagi po nagtatagumpay sa mga labanan. Nung pinasok na po nila yung promised land. Pero may bidin po sa kanila sa kanila pong pagpasok
doon po sa mga lugar na pinakukubkob sa kanila ng Diyos. Ang sabi po ni Lord sa kanila, huwag kayong kukuha ng mga samsam na dapat ay wawasakin, susunugin. Pero ito po sa Achan, ano po ang kanya pong ginawa? Nangikbak. Itinago po yung pong samsam. Isinama niya po sa kanya po mga ari-arian. Akala niya po hindi po siya mabibisto. Pero ano po ang nangyari? Nung sumunod po nilang paglaban, isang maliit na bayan ng Ai, natalo po sila. At ano po yung dahilan ng kanilang pagkatalo? Yung pong ginawang pagnanakaw ni Achan. At ano po ang naging resulta nito kay Achan? Shortcut po yung istorya. Natukoy po na siya po yung nagnakaw, siya po yung nagtago nung pong mga samsam doon po sa labanan. At ang nangyari po, patay po siya. Kasama rin po ang kanya pong pamilya. So yung mga kapatid, ano po, ito po ay pagpapakita na ito pong sa Achan, bagamat na andun po yung provision sa kanila ng Panginoon, ang tingin niya pa rin po kulang yung ibinibigay sa kanya ni Lord. Kaya natempt pa rin po siya na siya po ay mag-kick back, magtago ng mga bagay na ipinagbabawal sa kanila ng Diyos na kuhanin po nila. Doon sa kanina, sa ilang halimbawa po na aking pong binanggit, madali bang sundin ang commandment na ito? Kayang-kaya ba? Tignan po natin ang iba pa po mga bagay na nakapaloob dun po sa tinatawag na moral law na huwag ka magnanakaw. Isa-isayin po natin ano po. Ano po ba yung mga pagbabawal na nakapaloob sa pagnanakaw? Una po ay yung tinatawag natin na qualified theft. Kasama na po dyan yung robbery, theft by weight and measures, kidnapping of man, stealing, income tax evasion. Pag sinabi po natin qualified theft, ito po yung mga bagay sa batas ng tao ay mayroon pong kaakibat na penalty. Isa-isayin po lamang natin itong pong mga bagay na ito. Ano po? Depende po sa batas ng isang bansa kung ano po ang nakapaloob dito sa qualified theft. Ano po? Una po yung pong robbery and simple theft. Kasama na po dito yung pong hijacking, yung pong highway robbery, bank robbery, at maging yung pong popular na akyat bahay. Ngunit kung ang mosaic law po ang ating titignan mula po sa Leviticus chapter 6 verse 2 hanggang doon po sa verse 5, ganito po ang pagkakasabi, pero hindi ko na po bubuuin yung pong talata. Ano po. Ang sabi po dyan dito sa verse 2, tungkol sa mga taong lumabag sa nais ng Panginoon sa pamamagitan ng pandaraya sa kanyang kapwa, tungkol sa bagay na pinabago o iniwan sa kanya, o pinatago o iniwan sa kanya, o pagnanakaw ng mga bagay na iyon, o pansamantala, o pagsisinungaling tungkol sa isang bagay na nawala na hindi niya nakita, o pagsumpa ng kasinungalingan na hindi niya nagawa ang alinman sa mga kasalanang nabanggit. Ang sabi po dito po sa verse 4, kapag napatunayan na talagang nagkasala siya, kinakailangang ibalik niya ang kanyang ninakaw o ang anumang nakuha niya sa pandaraya, o ang mga bagay na iniwan o ipinatago sa kanya, o ang mga bagay na nawala na nakita niya, o anumang bagay na ayon sa kanyang panunumpa ay wala sa kanya, pero ang totoo ay nasa kanya. Kinakailangan din niya itong ibalik sa may-ari na walang kulang. At ang sabi po dito po sa sumusunod po na talata, meron po itong penalty. Dadagdagan pa po ng 20% ng halaga nito. Ibibigay niya ito sa may-ari na kanya pong ninakawan. Dito po sa pangalawa, yung pong theft by weight and measure, yung pong tinimbang ka, pero bakit kulang? Usong-uso po iyan sa palengke. Di ba? Sinukat ka, pero bakit kapos? Nung ako po ay binatilyo pa, di ba, naikukwento ko naman po sa inyo na ako po ay laki sa palengke sa Marikina. Noon po nagtataka ho ako, bakit ho yung mga manok, pag kinakatay po sa katayan, ang papayat po nila, pagka galing po sa katayan eh. Pero bago po sila madala doon sa palengke, magtataka ka, bakit sila po ay nagiging mapintog, lumalaki, ina-injection po ng tubig. Ina-injection siya ng tubig. Ganon din po sa iba mga paninda. Darating po yung mga prutas,
hilaw pa. Pero bakit kinabukasan ng umaga, hinug na? Kalburo. Ayan po yung mga ganawang palengke, ano po. Mga pandarayang ginagawa po sa palengke na ang gamit po yung timbangan, ano po. Ang sabi po, dito sa Leviticus chapter 19, 35 to 37, huwag kayo mandadaya sa inyong pagtitimbang, pagsukat at pagtatakal. Gamitin niyo ang tamang timbangan, sukatan o takalan. So mamaya na po yung application ho niyan, ano po. Pinakikita ko lamang po muna sa inyo ngayon kung ano po yung mga pagbabawal na nakapaloob po sa salitang pagnanakaw. Akala natin simple lamang yung pagnanakaw pero napakalawak din po pala nito. Kidnapping or man-stealing, ganito po ang sabi sa Exodus chapter 21, verse 16. Ang sinumang dudukot sa isang tao ay papatayin kahit na ipinagbili na niya o hindi ang kanyang dinukot. At yung susunod po, yung pong income tax evasion. Medyo panahon po ng kampanya ngayon. Ito pong mga issue na ito ay lagi po nating naririnig ngayon sa social media, ano po, saka sa mga balita. Masyado lang po, pero today, ano po, na-highlights po yung po mga kilalang tao. Pero, marami din po sa atin ang guilty sa pandaraya sa pag-entry po ng income tax return. Siguro po, yung po mga empleyado, automatic na pong kinakaltas ang income tax return, talaga po nakakapagbayad ng buwis. Pero paano po yung po mga tinatawag po natin na mga self-employed? Alam po ba ninyo, nung ako po ay ginagamit ko po yung profession ko bilang isang electrical engineer at ako po ay self-employed, guilty rin po ako dyan. Kasi ang dami ko na rin po mga kinikita na hindi na puro on na i-deklara, ano po. Maliban na lamang po kami po ay nagre-resibo, nakakaltas po yung aming pong mga income tax. Pero minsan po, pagka yung po mga serbisyo na ika nga ay ang bayaran ay abutan lamang, wala na po mga resibuhan, actually ay naging guilty rin po ako sa ganyan pong klase ng income tax evasion. So ano po mga kapatid na po, na-highlights lamang po yung po mga tao, mga kilalang tao, na nakakagawa ng paglabag dito po sa income tax evasion. Pero marami rin po sa atin guilty sa usapin po na ito. So, meron pa, ano po, maliban po sa qualified theft at mga iba pa hong mga nakapaloob dyan, ay ito po, sabi po sa Matthew chapter 22 to 21, ano po, para po paalala lamang po sa atin, para maging magaan po sa ating puso, yung pagbabayad po ng income tax natin, ibigay ninyo kay Cesar ang para kay Cesar. At sa Diyos, ang para sa Diyos. Okay? Nagkakaintindihan naman po tayo siguro dyan, ano mga kapatid. So, maliban po sa qualified theft, okay. Sumobra. Ayan. Defrauding of wages and other work-related theft. Ayon po sa Leviticus chapter 19, verse 13, huwag ninyong lalamangan o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad ng sweldo ng taong pinagtatrabaho ninyo. Although mukhang pasok din naman po ito doon sa qualified theft, pero ito po yung mga bagay na hindi na po masyado nabibigyan po ng pansin ng ating pong gobyerno ano po, o ng mga nagsusulong po ng batas. Marami pa rin po mga employer sa panahon po natin ngayon at employee ang nakakalusot po dito. And mga kapatid po, this is a good reminder for us today to check ourselves. Kung ikaw ay empleyado, 8 oras ba ang ginagamit mo sa trabaho? O palagi kang late? O palagi kang undertime? Yung kayang lunch break, instead of 1 oras, ginagawa mong 2 oras. Yung iyo kayang coffee break, instead na 15 minutes, ginagawa mong 30 minutes. Ano pa rin po yan? Kung tayo yung mga empleyado, no? Ito rin ay pandaraya rin. Ginagamit mo ba ang oras mo nagamit sa opisina para sa personal, pamilya, o iba pang mga bagay? Yung bang binabayaran ka ng kumpanya,
pero yung oras mo ginagamit mo para sa iba. Pastor, para naman sa ministry, nga minsan ang ating kinatatakot yung ginagawa nating sangkalan na ginamit natin yung oras natin para sa ministry kahit ninakawan natin ng oras yung ating kumpanya, no? Kung ginagawa man po natin ito na maganda po ang intensyon, ang tanong po mga kapatid, nabibigyan kaya natin ng glory ang Diyos pag ito ay ating ginagawa? O ito ay nagiging dahilan upang masira ang image ng Diyos sa ibang tao na tumitingin po sa atin? Kung employer ka naman, kung di mo pinasasahod ng tama ang empleyado mo, underpaid, kulang sa benefits, o tama nga po ang sweldo, pero ang trabahong ibinibigay naman ay sobra-sobra, yung wala na doon sa tinatawag natin na yung kanyang responsibilidad. Hindi po sa pagbubuhat ng bangko, yung pong aking anak, nung siya po ay kumuha lamang po siya ng kanya pong tagapag-alaga ng aming apo, yung pong mag-asawa, they see to it, nag-decision po sila na inoperan po kagad nila yung pong yung kanilang kinuwang yaya ng PhilHealth, SSS. Actually nga po, yung pag-ibig nga sana po inaasikaso din sana ho nila. Ganun po kaano yung mga bata at pagdating po sa bagay na iyan. At ako po, balik po tayo, nung time na ako pa rin po ay engaged pa po sa aking profession as an electrical engineer. May mga tauhan kami noon. Ngayon, may mga pagkataon po talaga na ang hirap pong kumulekta ng payment sa aming po mga kliyente. Pero I see to it na every Saturday, kasi weekly po yung sweldo ng aming po mga tauhan, I see to it na kahit po kami ni Ate Neni ninyo ay mag-deal ng asen, pagdating po ng linggo, I see to it na yung Sabado po, inuna ko pong binayaran yung aming pong mga tauhan. Hindi po sasabing bali lamang, kundi talaga po ibinibigay na po kagad doon namin yung yung kapatid ko nga po, tinalo pa ho ako yung pong bayad niya po sa kanya po mga tauhan, advance, hindi pa ho pinagtatrabahuhan ng mga tao, binibigyan niya na po. Ganoon naman po yung aking kapatid. So hindi po, mga kapatid, hindi po ito yung pagbibuhat ng bangko, kundi conviction po kasi na ibinigay po sa amin ni Lord. Same thing na dapat tayo rin po, kung tayo po ay empleyado man, or ano man po yung ating, it's either tayo po yung empleyado o tayo po yung employee, dapat po ay lagi po tayong maging parehas sa ating mga sa mga kasama po natin sa trabaho. So, meron pa po, maliban po rito sa defrauding of wages and other work-related theft, meron pa po yung tinatawag po na identity theft. Ito naman po yung pagnanakaw ng identification ng ibang tao. Usong-uso rin po ito ngayon sa social media. Kaya ingat po tayo mga kapatid. Pero alam niyo naman po yung istorya po ng isa nating kapatid na ginuha yung kanyang identity. Ang dami po sa atin ang nagbigay po doon sa kanyang GCash at yung pala ay iba na po pala yung nakikinabang. So yun po mga kapatid, ingat lamang po. At another thing, intellectual property theft. Ito naman po yung pong pag-copy-paste, pag-download ng mga apps na dapat po ay may bayad, pero hindi po natin, gusto natin makatipid. Pastor, kaya-kaya naman natin kuhanin sa internet yan ng libre. Diba? Akala natin is just a normal thing. Pero kawawa naman din yung pong may-ari po ng intellectual property na yon at nananakaw po sa kanila. Noon po, usong-uso rin po ito doon po sa mga music, doon po sa mga pelikula, po. Kaya nga po bumagsak na rin po yung industriya ng pelikula dito sa atin dahil po sa ganito po tinatawag na intellectual property theft. So meron pa po, stealing of time. Pagnanakaw ng oras. Yung pong oras na dapat po ay para kay Lord, ninanakaw natin. Ibinibigay po natin, ginagamit po natin sa iba pong mga bagay. Kaya ako po nagpapasalamat sa Panginoon.
Ang dami po sa mga kapatiran natin. Nakikiusap, Pastor, pwede na ba kaming magpunta dyan sa church this coming Sunday? Kasi parang pakiramdam po siguro ng iba sa atin ay parang nakukuha po nila yung oras para kay Lord. Pero mga kapatid, huwag po kayo mag-guilty. Yung po mga nasa tahanan po ninyo, as long as ibinibigay niyo po itong oras na ito, o meron po kayong designated time para po kay Lord at hindi niyo po ginagamit para sa iba. Nakikita po ni Lord yan. So another thing, stealing the opportunity to help other. Yung po bang nagkakaroon tayo ng mga oportunidad para po makatulong po sa iba, pero tayo po mismo, ninanakaw po natin yung oportunidad na yon. Halimbawa po rito ay yung istorya po ng Good Samaritan, di ba? Pamilyar naman po kayo doon na merong isang mandarambong o magnanakaw. Hindi lang po siya magnanakaw, kundi sinaktan niya rin po yung pong, isa pong tao, isa pong lalaki. At ano po ang nangyari? Nadaanan po siya na ang isa pong pare. O sige po, wag na nga pare, pastor na ang nakadaan sa kanya. Tapos nilagpasan lamang po siya. Tapos po may dumaan din po na isa pong Levita. O sa panahon po natin ngayon, mga lingkod ng Diyos, mga naglilingkod po sa church, nilagpasan din po yung tao. So same thing with us, mga kapatid, ano po? Ang dami pang opportunity na binibigay po sa atin si Lord para po tayo makatulong sa ibang tao, pero pinalalagpas po natin yung mga opportunity na yon. So, hindi ko na po tapusin yung istorya nyo. Ano po, gusto ko lamang bigyan ng pansin dito. Lagi pong may opportunity sa atin na binibigay si Lord para makatulong sa ibang tao. Pero yun nga po, pinalalagpas po natin. At siyempre, hindi ko po palalagpasin na isigit po dito sa ating pong pinag-uusapan ngayon, yung pong stealing from God, pagnanakaw sa Diyos. Ano po ba ang ninanakaw natin sa Diyos maliban po sa oras? O, malakay po tayo. O, ano po, pag sinabi pong sa malakay, ano pong ninanakaw? Po? Yung ating mga ikapu at kaloob. Yun po, yung tithes po natin, ano po? Every Sunday, ano po, nangongolekta tayo ng tithes and offering bilang bahagi po ng ating pagsamba sa Diyos. At salamat po sa Panginoon for almost 2 years. Yung po mga kapatiran po natin, hindi po nagbago ang kanila po mga puso sa pagbibigay para sa Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ng Panginoon para doon? Ganyan ko po nakita, ganyan ko po na-assess ang ating po mga kapatiran. Sa kabila po ng mga naging kakulangan, pakiramdam po natin, naging kakulangan po natin, pero patuloy po tayong nahamon na tayo po ay patuloy po na magbigay sa ating pong Panginoon. I really praise and thank God sapagkat patuloy po kayo nagbibigay ng inyong ikapu at kaloob sa kabila nga po ng inyong pong mga kasalukuyang sitwasyon. Although, on the other side, marami po akong nababalita ang churches na bumaba po ang giving, lalo na po sa panahon na wala pong face-to-face. Marahil po ay natempang marami po sa kanila na gamitin po muna yung pera na para kay Lord. Yes, mga kapatid na po, may mga times naman talaga na nakakaranas po ang ilan sa atin ng pakiramdam ng pag-iikapu at pagbibigay ay parang additional burden na sa atin. Lalo na kung alam po natin na ang dami nating pangangailangan. O for example, yung pong ating mga bills sa kuryente, nung tayo po ay mga nasa bahay po, ano po ang nangyari sa ating po mga bills sa kuryente? Nagtaasan, di ba? Pati ho yung sa tubig. Yung pong ating mga internet connection, pinilit po nating ma-upgrade. Pag tayo po nag-upgrade, nadadagdagan din po yung bill, ano po, yung babayaran natin. Natetem po tayo. Pero again, salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Hindi po tayo natem. Patuloy po tayo nagbibigay para po sa Kanya. Kaya sabi ko nga po sa ibang churches, kung kayo, naging problema ninyo ang inyong giving, kami doon sa JWSBC, pinagkatiwala namin ang lahat kay Lord at hindi kami pinagkulang ng ating Panginoon. At sa mga first time po na muli po nakabalik sa church,
Last Sunday po, naramdaman po natin yung pong dalawa ho nating unit ng air conditioning na bagong aircon na nailagay po rito sa building natin. Nung tayo po yung maghiwa-hiwalay, wala ho tayong mga lighting dito, yung po mga lights na naandyan, wala ho yan. Kayo naririyan po. Magpapakita pa rin po ng patuloy na provision ng ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, ano po, kung kayo man ay natetempt na pansamantalang itigil ang pagbibigay, alalahanin po natin ang sabi ng Diyos sa mga Israelita nung panahon na sila po ay morally and spiritually down, na kung saan ay marami po sa kanila ang tumigil na sa pag-iikapo. Ito po yung context doon po sa Book of Malakay. Naging burden po sa kanila yung pong pag-iikapo. Kaya tumigil po sila sa pagbibigay. At ano po ang sabi sa kanila ni Lord? Ang sabi po sa kanila, sa pinakapamilyar na talata, doon po sa Lumang Tipan, isa po sa pinakapamilyar, ano po, yung pong sinasabi sa Malakayas 3:8 hanggang 11. Ang sabi po dyan, magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako. At tinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapu at mga handog. Iyan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukin ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Ang sabi po dyan, ano po ang pangako? Kapag ginawa ninyo ito, padadalahan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Sa iba pong salin, bubuksan ko ang durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang pagpapala. Verse 11, hindi ko papayagang sirain ng peste ang inyong mga pananim o malagas ang bunga ng inyong mga ubas. So yung mga kapatid, ano po, balikan po labang natin ng mabilisan. Ano po yung ating mga pagbabawal na nakapaloob sa pagnanakaw? Qualified theft, defrauding of wages and other work-related theft, identity theft, intellectual property theft, stealing of time, stealing the opportunity to help others, stealing from God. Ngayon, ano po ang magandang balita, mga kapatid? Kung alam po natin, sumasalamin po o nasasalamin po ng ating pong pag-uusap ngayon, na tayo po pala ay guilty ng pagnanakaw, in whatever sense, ano po ang magandang balita? Ang magandang balita, ang Diyos po nagpapatawad sa kabila po ng mga pagnanakaw ng ginagawa ng mga tao. Ganyan po kadakila ang pag-ibig ng Diyos. So ano lamang po ang dapat po natin gawin? And this is the application ng ating pong pag-aaral ngayon. First, believe in the forgiveness of God. Manampalataya po tayo sa pagpapatawad ng Diyos. God is fair and just, ano po. Alam po ni Lord, hindi po natin kaya baguhin ang ating sarili kung sa atin lamang. Siya din po ay Diyos na mahabagin, mapagmahal, at higit sa lahat, laging handang magpatawad. Batid niya ang lahat ng ating kahinaan. Kaya nga po isinugo niya ang kanyang buktong na anak. Sino po yun? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit po siya pumarito? Upang akuin ang parusang nararapat para sa mga magnanakaw. Remember the scene at the cross? Sino po yung mga nandun sa tabi, nandun po sa kaliwa at nasa kanan ng ating Panginoong Jesucristo? Magnanakaw. Magnanakaw sa kanan, magnanakaw sa kaliwa. Ano po ang sabi ng isang magnanakaw? Okay lang sa'yo yan. Pare-paresa tayong maparusahan. Kahit naman alam niya na hindi niya pinaniwalaan ang Panginoong Jesucristo ay hindi dapat pinaratangan. Pero naando sa krus, kasama po nila. At ano po ang mangyayari? Ano po ang alam natin na, ang conclusion po natin na nangyari po doon sa unang magnanakaw? Diretso po siya. Doon po sa dagat-dagatang apoy. But the other theft, ano po ang sabi niya?
Inamin niya na siya po ay makasalanan. At ipinagkatiwala niya po ang kanya pong sarili sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ano po ang sabi sa kanya ng Panginoong Jesucristo? Doon po sa krus, ang sabi niya, ngayon din, ipagsasama kita sa aking kaharian. Yes, mga kapatid, at the cross, there are two thefts. At yan po yung mensahe ng Pasko. Merry Christmas po, mga kapatid. At yan din po ang mensahe ng Good Friday. Yan din po ang mensahe ng Resurrection Sunday. Paano itong ginawa ng Diyos? Na ang Diyos po ay nagkatawang tao. Namuhay na kasama natin. Giving Himself for us. Para po sa atin na mga makasalanan. Sa pamamagitan ng sarili niyang kamatayan sa krus, kung saan siya po ay inalimura, binugbog, hinubaran, sinugatan, ipinako doon po sa krus. Ninakaw po sa Kanya, again ano po, ninakaw sa Kanya, ang karangalang dapat ay sa Kanya bilang Panginoon at Hari. Sino po ang nagnakaw? Tayo pong lahat. Para po sa mga taong hindi naniniwala na pinagbayaran na ng Panginoong Yesus ang lahat ng ating kasalanan, kagaya ng isang magnanakaw na nakapako sa tagiliran ng Panginoong Yesus, sabi ko nga po, tiyak sila po ay mapapahamak. Pero para po sa atin, na nagbukas ng puso sa harapan ng Diyos, kinilala na tayo ay hindi exempted doon sa mga nakagawa ng kasalanan ng pagnanakaw sa harapan ng Diyos. The very day na tinanggap natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating puso, alam po ba ninyo na sinabi rin niya sa atin, ngayon din, ipagsasama kita sa aking kaharian. So, salamat po sa Panginoon, salamat po kay Christ. Napakasimple lamang po ng ating dapat gawin. Believe in the forgiveness of God. Pangalawa po, be satisfied with the goodness of the Lord. Hindi po kami nag-usap ng music team. Hindi ko nga po alam kanina, kaya po nagka-problema ho kami sa PowerPoint. Wala nga ho nakapag-prepare ng PowerPoint. Ano? Pero yung pong kinanta kanina natin, swak na swak dito po sa ating second application na po. Be satisfied with the goodness of the Lord. Kapatid, kung confident ka na nasa iyo na ang Panginoong Jesucristo, na nasa iyo na ang buhay na walang hanggan, na nasa iyo na ang Espiritu ng Diyos, then dapat panghawakan mo na rin na nasa iyo na ang lahat ng iyong pangangailangan. Sabi nga ng isa pa pong awitin, sapat na at higit pa. Yes, may hirap ang buhay, ngunit mayaman ang ating Diyos. Mayaman na, mabuti pa. At hindi ipagkakait ang anumang bagay na kailangan natin. Dapat alam lamang po natin kung ano po yung ating desire, kung ano yung want, at ano po yung need. Ano po, magkakaiba po kasi iyan. Pero alam po ni Lord kung ano po yung ating need, ano po. At iyan po ibibigay po sa atin ng Diyos kung tayo po ay sumusunod sa Kanya pong kalooban. Kung sa Diyos po natin ilalagak ng ganap ang ating pagtitiwala, na siya po ang magbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan, tiyak na hindi na po tayo maghahanap ng iba. Kaya po tayo minsan naghahanap ng mga bagay na wala tayo eh. Kasi tingin po natin, hindi po tayo satisfied eh. Pero kung satisfaction po ay kukuhanin natin mula kay Lord, dun po sa goodness ni Lord, hindi na po tayo maghahanap pa ng iba. Hindi na po tayo matetempt na kahit na sabihin po natin na mang-umit o yung pong mga binanggit po natin kanina na mga nakapaloob po doon po sa salitang pagnanakaw. Bilang pagtatapos po mga kapatid, ano po, narito po ang ilan po mga talata na pwede ho natin panghawakan sa mga pagkakataon na tayo po ay natetempt na gumawa po ng hindi maganda. Una po, Mateo 6:33. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa Kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng
pangangailangan ninyo. Sa English, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung hawak-hawak po natin yung mga pangakong yan, hindi na po tayo matetempt kasi nararamdaman po natin, nararanasan po natin yung pong goodness ng ating Panginoon. Pangalawa po, Hebrews chapter 13 verse 5. Ayan, medyo masakit lamang po pero ito po salita ng Panginoon. Ang sabi po dyan, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababaya. Amen. Yan po yung aming simpleng devotion kanina, bago po tayo nagsimula kanina. So mga kapatid, tingin po natin minsan kulang ang mga bagay na ating pong mga pinangahawakan. Pero yung pong sufficiency ng Diyos, kung doon po tayo hahawak, makikita po natin, sufficient po tayo sa lahat ng ating pangangailangan. And it will lead us na huwag po tayong matempt na gumawa po ng anumang uri ng pagnanakaw. Kaya nga po sa anumang sitwasyon at challenges na ating pong pinagdaraanan, at tayo po ay natetempt na gumawa ng violation ng 8th commandment, do not steal in any form. Ano po? Believe in the forgiveness of God and be satisfied with the goodness of the Lord. Tayo po ay manalangin. Father God, muli salamat po sa iyo pong salita na aming pong pinag-usapan. Bagamat yung pong Exodus chapter 20 verse 15, napakaiksing talata, napakaiksing command. Pero Lord, as we browse your word, habang patuloy po namin sinasaliksik ang iba pang bahagi ng Biblia, nakita po namin, Panginoon, ang lawak nito. Nakita po namin, Lord, na hindi po pala ito simpleng pang-uumit lamang o pagkuha ng mga bagay na hindi po sa amin. Napakalawak po pala, Panginoon, nitong ikawalong utos na ito. Lord, this morning, humingi po kami ng kapatawaran sa iyo sa mga pagkakataon na kami po ay na-tempt na gumawa ng mga bagay na related po rito sa salitang pagnanakaw. Patawarin niyo po kami, Panginoon, na kung minsan pinagtatakpan pa po namin ng mga magagandang alibi o mga alibay, yung pong aming mga nagagawang pagkakamali. We use other resources. We use the time na para dapat po ay para po sa iyo, kaya para po sa pamilya. Sa halip na gamitin po namin ito ng tama, ginagamit po namin sa ibang kapamaraanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon din na andyan po yung opportunity na kami po ay makatulong sa ibang tao. Pero pinatitigas po namin ang aming po mga puso. Ninanakaw po namin, Panginoon, yung opportunity na ibinibigay niyo po sa amin. Lalo na po, Lord, sa usapin po ng Great Commission. Napakarami po mga tao yung nangangailangan ng gospel, nangangailangan ng magandang balita ng kaligtasan. Pero because of some situation, sa pagiging makasarili po namin, ayaw po namin ibahagi yung pong gospel sa ibang tao. Mas ginugusto po namin na sarilinin, Panginoon, yung pong kaligtasan, yung pong goodness po ninyo, yung pong inyong greatness. Lord, sorry po, patawarin niyo po kami. Ulit salamat, Lord. Salamat sapagkat ikaw nga po yung Diyos na mahabagin. Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pagpapatawad. Lagi niyo po kaming inaabot, Panginoon. Pinapatawad, Panginoon. Binibigyan ng opportunity. Kaya Lord, sa umagang ito, as we end this message, we surrender to you everything na aming po mga buhay, Panginoon. Patuloy ka nawa mangusap, Panginoon, sa amin. Gamit po ang ikawalong utos na ito mula po doon sa Old Testament. Salamat po, Lord.
Salamat po kay Jesus Christ. Salamat po sa iyo pong pagkakatawan tao. Salamat po sa kanya pong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin na kami po, Lord, yung pong goodness niyo, yung greatness po ninyo, hindi po kailanman mawawala sa amin dahil nga po doon sa ginawa ng Panginoong Yesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Lord, salamat po. And as we continue our worship service today, Lord, patuloy ka po mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maliban po sa partikular na area na ito ng pagkakasala, pagkakamali na aming pong nagawa sa iyo, patuloy po kaming nagpapasaliksik sa iyo, Panginoon. Patuloy niyo po ipaalala sa amin, Panginoon, yung mga aming nagawang kamalian sa iyo. Ito man po, Panginoon, yung mga pagkakamaling sinadya o hindi sinasadya. At bilang bahagi po, Panginoon, ng pag-alaala ng banal na hapunan, we surrender to you all our sins. Hayaan niyo po, Lord, na yung pong pangyayari doon sa krus ay magpaalaala sa bawat isa sa amin ngayon ng iyo pong kadakilaan, ng iyo pong pag-ibig, ng iyo pong pagmamahal. Mga kapatid, patuloy tayo magsaliksik ng ating mga sarili sa harapan ng Panginoon. Sa mga kapatid po natin na nasa kanilang mga sariling tahanan, we also encourage you to do the same. Search your heart. Surrender your sins to God. At inyo pong handa ang tinapay at ang saro sa inyo pong mga tahanan upang makasabay po namin kayo sa celebration ng banal na hapunan. Patuloy po tayong manalangin. Father God, salamat po sa mga elementong nasa aming pong harapan. Salamat po sa tinapay na sumisimbolo sa katawan ng Panginoon Jesucristo na nabayubay doon sa krus. At maging sa saro na sumisimbolo naman sa dugo ng Panginoong Jesucristo na bumuhos, tumigis doon sa krus upang pagtakpan ang aming mga pagkakasala sa iyo pong harapan. Nawa, Lord, ang pag-aalaalang ito ay magsilbi po, Panginoon, na pagpapatibay ng aming pong pananampalataya sa ginawa ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, salamat po. At ibinabalik po namin ng papurit pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, Brother Bernie, pakibuksan na lamang niya ang ating at one by one na lang po na lumapit ang bawat isa na gusto po makibahagi sa pagdiriwang ng banal na hapunan.
Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpera-peraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Tuwing gagawin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo sa tinapay. Gayun din naman matapos maghapunan na hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan ng Diyos sa pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo sa saro. Bakit po natin ito ginagawa? Ang sabi po sa unang Korinto 11:26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Patuloy po natin awitin yung pong Ito ang tinapay na buhay. Ng bagong tipan. Yan na katawang na bayubay. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik. Si Jesus na buhay. siya'y magbabalik. Magbabalik Si Jesus na buhay. thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, purihin po natin ang ating Panginoon sa katatapos lang na mensahe na para sa atin. Napakagandang paalala po para sa atin. Huwag magnanakaw, yan. At sa ating po magpapatuloy, dako na po tayo sa ating mga tithes and offerings. Sabi po sa pangalawang Korinto, Kabanata 8, talatang 1 hanggang 5. Sabi po dito, ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia. Dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila, kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga, naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Makakapagpatotoo ako sa inyo na kusang loob silang nagbibigay. Higit pa nga sa kanilang makakaya. Sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataon makatulong sa mahihirap na mga mananampalataya. At higit pa nga sa aming inaasahan ang kanilang ginawa. Dahil una sa lahat, inialay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Purihin po natin ang pag-abasa ng salita ng ating Panginoon. Yung mga mag-o-offer po, punta na lang po tayo sa unahan, pila na lang po tayo.
para sa ating offering, tithes and offering. At syempre po, doon po sa mga nanonood po sa atin ng live, yung mga kapatiran po natin, pwede pa rin po kayong mag-message doon sa ating mga magagandang mga treasurers, kila Tita Tess Akisay, at syempre doon sa isa ring maganda, sabi niya, na assistant treasurer, yan, ang ating minamahal na si Rochelle, si Rosana po. At muli ay patuloy po tayong tumatanggap ng mga tithes and offerings and pledges sa pamamagitan po ng online bank transfer. At pwede po natin itong i-transfer sa Bank of the Philippine Island, yan, sa BPI. At yung account number po natin ay 003-173-7269-52. Account name po natin, Jesus Wonderful Savior Baptist Church. Ayan po, at ipag-pray po natin sa oras na to, yung mga tithes and offering natin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, sa mga provision nyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat. At kami po ay pinoprotektahan nyo sa gitna ng pandemic na ito, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Salamat po sa proteksyon na pinagkakaloob nyo sa amin, Panginoon, sa kalakasan, sa safety po ng aming pagpunta sa trabaho, pauwi, sa mga nagdadrive. Ingatan mo po sila, Panginoon, at patuloy nyo pong pagyamanin, palaguin ang mga pinagkukunan po namin ng aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw, Panginoon. Sa aming mga trabaho, Panginoon, naway puspusin mo ang aming mga puso, Panginoon. Puspusin mo ng iyong banal na Espiritu upang maging tapat ang aming mga kapatiran, Panginoon, maging kami, Panginoon, sa aming mga trabaho, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng mga biyaya mo, Panginoon, sa amin. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At syempre, wini-welcome po natin ng buong puso yung ating mga bisita. May mga bisita po tayo nandito. Pumunta po mismo. At alam ko hindi ito aksidente, hindi ito nagkataon. Sinadya ito ng ating Panginoon. Ayan po si Mr. Joseph Obirita, si Mark, Mark, wait lang. Parang ano ko pa to? Mark Luis, yan siya. Valdez, yan. At si Eric Johnny Valdez, yan po sila tatlo. Welcome po kayo dito sa JWSBC. Yan, welcome mga sir. At syempre, meron pa po tayong mga announcement. Patuloy po yung ating prayer meeting via Zoom. Via Zoom pa rin. Yan, via Zoom pa rin. Every Wednesday at 7 p.m.
At syempre po yung ating Women's Fellowship. Yan. Every fourth week of the month. Yan. Yan po, yung mga kababaihan dyan, kada ika-4 na linggo po ang inyong Women's Fellowship. Yan. At syempre, yung ating Bible reading for the week, yung ating yung babasahin natin ngayong linggong ito ay ang Book of Jude. Yan, Jude. Libro ni Judas. Judas ba yan, Pastor? Judas sa Judas. Tagalog. Pero hindi Judas. si Iscariote yan, ha? Pero hindi po yun si Judas Iscariote, Si Book of Jude. Yan. Maraming salamat. At muli, magandang umaga po sa ating lahat. Yan. Okay, at additional po na announcement. Dahil hindi po tayo nag-huddle ngayon, pero yung pong nasa Zoom natin, pwede po kayo mag-huddle. Ito po ang ating katanungan. Paano ninyo nararanasan ang presensya at katapatan ng Diyos sa mga pagkakataon na naaakit tayong gamitin ng mga bagay na ating nakikita? Na magamit po ito sa maling kapamaraanan. Okay, miski tayo po na mga naririto ngayon, pwede po ninyo itong i-huddle mamaya sa inyo po mga tahanan, kasama po ng inyo po mga mahal sa buhay, para mas higit pa ho ninyo mapag-usapan ang lalim po ng ating pong pinag-usapan ngayon. Yung pong ating mensahe, lagi po nating sinasabi, ito po ay mahihahalin tulad lamang doon po sa tip of an iceberg, ano po? At habang inyo po itong hinuhukay, makikita ho ninyo yung lalim pa ho nito. At katulad po ng aking pong sinabi kanina, meron po tayong isa pong special na announcement. At special ano po? Ibig sabihin ng special, hindi siya regular. Ayan. Okay, ito na po ang ating announcement. Dadadan! Aba, ayaw yata. Ayaw lumitaw. Ayun! Ayan po mga kapatid. Sa mga nasa tahanan po, this coming Sunday, November 14, ito po ang nag-aantay sa atin. Meron na po tayong double service. First service and second service. Para po sa first service po natin, 7:30 to 9 in the morning. Kung kayo po ay attend dito po sa pang-umaga o first service, kailangan po alas 7 pa lamang na andito na ho kayo. Again, ahead po tayo ng 30 minutes para pagdating po na 7:30, on time po tayo magsisimula para naman po magkaroon ho tayo ng time allowance dun sa ating second service na mag-i-start naman po ng alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. So mga kapatid, meron po tayong mga simpleng protocol. Again, una po, ang mga inaasahan po natin na pupunta ay yung po mga fully vaccinated and ages allowed by IATF or by the LGU of Marikina City. At pangalawa po, kindly signify your schedule preference para po sa health protocol. Yung nakikita po ninyo sa ating pong FB page, ano ba yon? A heart, like, saka yung wow. Kala ng mga kakalye survey, sila lang meron, meron din po tayo. Para po dun sa heart, sila po yata yung pupunta doon po sa 7:30 o yung pong first service. Doon po sa like, ay doon po sa second service. At doon po sa wow, ayan po yan, yung mga technical po yan. Wow talaga tayo dyan mga kapatid kasi talagang pupunta tayo doon sa dalawang service na ito. So, isignify nyo po yung pong inyong preference. Bakit po? We are trying to balance yung pong crowd na pupunta po rito sa church. At bawat service po, hanggang ng pag-uusap natin, ang maximum lang muna natin, 40, Sige po, basta magkano lang po kayo, hahatiin po natin yan, pipilitin po natin na mahati po, ma-split into 2, hindi po split na paghihiwalay yung church, kundi yung pong atin lamang pong oras ng pagpunta rito. Nasa gayon po ay maiwasan po natin ang overcrowding. So yung po mga nagsasabi doon, may mga comment po kami mga nabasa, isignify po ninyo ang mga pangalan. Kasi po yung ating usher magbibigay po sa inyo kung kailan po kayo, anong oras, kung saan sa dalawang service po na ito kayo, i-allowed na pumunta. Again, salamat sa Panginoon. At habang gumaganda po ang sitwasyon ng ating pong bansa patungkol po sa COVID, unti-unti po tayo po ay nakakabalik sa ating pong new normal. At lagi po tayo mag-iingat mga kapatid. Sige po, no more further announcement.
Kung wala na po, tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po ay magbukas sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Yes, Father God, salamat po. Salamat po sa iyo pong ginawa sa buhay ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Salamat po, Lord, sapagkat niloob niyo po na ito pong pagtitipon na ito, bagamat ito po, Panginoon, ay blended. Ayon nga po, Panginoon, sa iyo pong kapanahunan at kapamaraanan, ito po ay naganap po ngayon. Lord, salamat po sa mga tao na kasama po namin dito ng face-to-face. Salamat po, Panginoon, kung paano po ninyo sila ginamit, na maging bahagi po, Panginoon, ng preparasyon at doon po sa aktual na panambahan. Salamat po, Panginoon, sa mga tao na kasama po namin, even sa aming pong 3 guests. Salamat, Lord, sa pagkatalam po namin, tulad nga po ng sabi ng aming presider, ito po ay hindi po aksidente, kundi ito po isa pong divine appointment na sila po ay aming pong makasama sa umagang ito. Lord, ang aming pong dalangin, inyo pong arukin, inyo pong abutin ang anumang pinakamalalim na desire ng sa paglabas po nila sa bahay panambahan na ito, kasama po ng iba pong mga kapatiran, ay patuloy nga po naming maranasan, Panginoon, ang iyong pong greatness, Panginoon, yung pong iyong fullness sa aming pong mga buhay. And Lord, we are also extending our prayer sa mga kapatiran na nasa mga kanila pong mga tahanan. Lord, samahan niyo po sila. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Lalo na po sa panahon na ito na kung saan ang mga tao ay naglalabasan na po. We are praying ng iyong pong sobra-sobrang pag-iingat sa kanila, Panginoon. Na sa ganyan yung pong anumang virus ay hindi na po kakapit sa kanila, hindi na po magiging dahilan ng anumang mga karamdaman. We are praying for all other churches, Lord. Samahan niyo po kami, Panginoon, na makakup up, Panginoon, sa mga pagbabago o sa mga changes na darating pa sa mga susunod na mga linggo. And we are praying, Lord, dito po sa aming pong announcement na pagsasagawa po, Panginoon, ng dual service this coming Sunday. We are praying, O Lord, na patuloy niyo po kami samahan, Panginoon, sa anumang mga preparasyon pa na aming pong gagawin. Lord, muli, salamat po. Salamat po sapagkat patuloy niyo po kami binibigyan ng pagkakataon, ng opportunity, ng pribilehiyo na ikaw po, Panginoon, ay aming pong ma-worship. Salamat po, Lord. Mga kapatid, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, muli po, inuulit po namin yung announcement ni Pastor. Yung mga hindi pa po nakakapag-vote vote na lang sabihin natin, nakakapag-vote doon sa nilabas po na survey ng ating simbahan. Yung pong heart, dapat pindutin nyo yung heart para sa alas 7 at yung like para doon sa alas 10. Ayan po, yun lang po. At maraming salamat po. Ayan, patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Tunay po na napakabuti ng Diyos. Uuwi po tayo sa ating mga tahanan na nandito na may pasasalamat at papuri sa Panginoon. At sa mga nasa tahanan po natin, magandang tanghali po ay umaga pa rin. Purihin natin ang Panginoon. Diyos sa buhay ko ito, ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y lalakilain, kung wala sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong tingin. Langit ang ating nadarama. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan mo. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin.
piling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag Ikaw lamang. ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dikilain. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Amen! Purihin po natin ang Panginoon. Magandang tanghali po sa ating lahat.